So itong babae na to, talagang nanggaling sa emotions niya. Mas katiwa-tiwala ang lalaki na maraming naging babae kumpara sa lalaki na walang naging babae. What's up mga ropa? Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, meron akong papapanood sa inyo. Siguro napanood nyo na rin to. So, pinorward sa atin ng isa sa mga ropa natin from Instagram. Panoorin nyo. At ipinili, kaya blinakmail ng isang kabit ang lalaking hiniwalayan siya at mas inuna ang legal wife. Ang suspect gumanti at ikinalat ang sex video ng mag-asawa. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Paiyak-iyak pa ang babaeng yan nang ma-corner at arestuhin ng mga pulis sa isang fast food restaurant sa Dasmariñas City, Cavite. Nang blackmail siya online at ikinalat ang sex videos ng kanyang ex-boyfriend kasama ang legal nitong misis. Na-trigger daw kasi ang suspect nang makipaghiwalay ang lalaki sa kanya at mas pinili ang legal wife. Naging possessive na po yung babae, naging aggressive na po, hindi maa-accept po ng mismong suspect ang nangyari, kaya po nagkaroon sila ng blackmailing. Nakuha ng suspect ang mga masiselang video at litrato ng mag-asawa nang minsang makuha niya ang cellphone ng lalaki. Ang plano ng kabit, manira ng pamilya para sa huli ay siya ang piliin. Sinend niya po itong mga explicit photos and videos dun sa mismong pamilya at sa stepdaughter po nung lalaki para po magkasira-sira yung pamilya at makipagbalikan po sa kanya. Okay mga ropa, ano nakikita nyo dito sa pangyayari na to? Yung lagi sinasabi ni Suplado Moto or lagi ko nababanggit sa mga vlog natin or sa mga live natin. Yung una, the guy is already pre-selected. Ano yung sinasabi ko pag pre-selected? Mas attractive ka pag may girlfriend ka or asawa ka. Kasi nga, you are already pre-selected by other women. Kumbaga, hindi ka na niya dapat kilalanin pa. Kasi meron ng babae na nagkakagusto sa'yo or pinili ka. Gets? So, mas thrilled sila dun. The more na mas marami ka nagiging girlfriend, the more na mas marami ka nakaraang babae, the more na mas nakikita nila na mas mataas yung value mong nabibigay sa kanila. So ikaw, lalaki na single na hindi ka nakakapull ng babae, do you think sa isip ng babae, meron ka nabibigay na value sa buhay ng babae? Of course not. Hindi nila naiisip yon. Kaya maling-mali yung iniisip ng iba na pag single sila, mas makakapag-focus sila sa babaeng gusto nila. Mali yun, okay? Ang kailangan mong i-focus is yung purpose mo. Doon ka mas magiging attractive. At kahit na in a relationship ka, mas attractive ka, pag-focus ka lagi sa purpose mo, ropa. Gets? So ano pa yung isang sinasabi ko sa inyo, mga ropa? Women are looking for the best guy. So since ikaw ay pre-selected or dahil ikaw ay may asawa or may girlfriend, you are already the best in her eyes. Ibig sabihin, lalo na kung marami pa talaga nagkakagusto sa'yo or nagko-confirm or nagsasabi na this guy is very interesting ha. So, papagkikwentuhan ka. The more na napagkikwentuhan ka, the more na mas naku-curious sila. So, ano yung sinasabi ko? Pag may curiosity, pwedeng magkaroon ng admiration. Pag mayroong admiration, pwedeng mag-lead sa attraction. At yung attraction na yon, as time goes by, pwedeng mag-grow ng mag-grow hanggang sa yung babae ang nagpupurso na sa'yo. Kailangan mo ba na i-chase ang babae? No, it's fucking not. Okay? Meron kang way para i-approach sila kasi tayo naman talaga lagi nag-approach sa kanila, di ba? Siyempre, you still need to do your part or you still need to do your job, di ba? Para makilala mo ang isang babae. So, yung dalawa yung sinasabi nila, ano gusto mo? Cold approach or social circle. Ang nakikita ko sa social circle is very passive kasi gusto mo lang umasenso, gusto mo lang pumera para yung babae na ang kahabol sa'yo. Kumbaga, money talks, di ba? Or yung success talks. Yes, pwede. However, hindi mo mareretain ng babae kung hindi mo na-stimulate ang emotions nila. Paliwanag ba? And, eto pa, kahit na sabihin natin successful ka, hindi ibig sabihin nun, maraming babaeng pipila sa'yo, ropa. Mas maniniwala pa ako kung nag-a-approach ka at sinasabi mo sa kanila na you are dating multiple women. Mas maiintindihan ng babae yun dahil alam nila na may napoprovide ka na value sa buhay nila. Kung paano mo sila kausapin, paano mo sila pakisamahan, paano ka pumorma, paano ka, alam mo yun, yung wisdom mo kung gaano ka lupit. Kung paano ka mag-lead ng babae, alam nila, confirm sa kanila na itong lalaki na to na hindi lang ako ang dinedate nito. So para sa kanila, mas madaling tanggapin na ikaw yung lalaki na talagang kayang makipag-date ng multiple na babae. Kumpara sa mga lalaki na nagpapanggap na nakikipag-date ng marami.
Okay? So makikita ng babae yun. Kaya nga ang babae, malakas ang kanilang social cues. Ano ibig ko sabihin doon? O, di ba, yung pinag-usapan natin? Mas katiwa-tiwala ang lalaki na maraming naging babae kumpara sa lalaki na walang naging babae. Gets? So, let's say, for example, may isang nurse. Ang pasok niya 6 a.m. Umaalis siya ng bahay ng 4:30 a.m. kasi may biyahe siya ng 45 minutes para makarating sa trabaho niya. Since meron silang social cues at alam nila kung paano ilagay yung sarili nila sa safe place, so let's say may dalawang jeep na pumarada. Yung sa isang jeep, merong 4 na lalaki na nakasakay at pang-5 yung driver. So sasakay ba siya? Most likely hindi, di ba? Siyempre, para sa kanya, she needs to protect herself since babae siya at siya lang mag-isa. Pero yung isang jeep na katabi or kasunod niya, merong 4 na babae at ang lalaki lamang ay yung driver. So, saan siya sasakay? Most likely, of course, doon sa 4 na babae ang sakay. Kasi nga, she will feel more safe pag doon siya sumakay. So, same thing. Ibabalik natin sa attraction at dating. Pag ang lalaki, maraming dinidate na babae, of course, mas tiwala ang babae sa kanya. Yes, I know, yung iba kokontra or maybe maraming babaeng kokontra sa sinasabi ko dahil hindi daw dapat ganon. But, ganun talaga kayo ma-attract. Kahit bali-baligtarin nyo pa, mas attracted kayo sa lalaki na maraming naging babae. Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo marirewired yung naka-wired sa inyo. Okay? So kahit magmatigas ka na hindi ka mai-inlove or magkakagusto sa isang lalaki na may jowa na or may asawa na, is totally fucking fine. Walang problema doon. Pero sinasabi ko dito kung paano ma-attract ang isang babae sa isang lalaki na already pre-selected na. I'm not making the rules. I'm just telling you how the fucking attraction works. Alright? Kaya nga sa mga lalaki na gusto maging attractive, huwag niyong kalimutan na umapproach ng babae. Yan ang pinaka-importante. Besides sa forma mo, besides sa looks mo, besides sa pagiging mapera mo, kailangan mo mag-approach ng mga babae. Okay? Para matuto ka kung paano umausap sa kanila. Para at least next time, alam mo kung paano i-hold ang conversation na hindi siya naboboring, na hindi siya aalis basta-basta kasi nga naboboard na siya. Alright? So sa video na to, dito rin papasok ang alin? Yung 6 to 12 months. Kilalanin nyo yung isang babae. Kahit na sabihin natin single ka, nakilala mo siya, pwedeng gawin pa rin sa ito na isang babae. Gets? Kasi may mga babae talagang manipulative. Women are looking for the best guy for what? Hindi lang basta the best. May reason doon. Ano yun, mga ropa, kung natatandaan nyo? They're looking for survival value. So yung survival instinct nila, gumagana yan most of the fucking time. Regardless kung sinong lalaki, yun the best. Either yung lalaki may girlfriend, or may asawa, or maraming babae. As long as she feels that this guy can give something or provide something emotionally, mentally, and even financially, of course, this guy is best candidate to be my boyfriend, or I will open my legs for him. Diba? Kaya nga, women will break rules for the man that they like. And women will make more rules for the man they don't fucking like. Kaya pag ang babae, maraming reasons, ayaw kang kitain, ayaw makipag-date, tagal mag-reply, so ibig sabihin nun, hindi niya nakikita na ikaw yung the best so far. Yes, may itsura ka, oo, walang problema, magaling kang pumorma, pero when it comes to her needs, especially yung kung makakasurvive ba siya sa relationship nyo, or if she's already nasa 28, 29 and looking for a long-term relationship, pwedeng hindi ikaw yung the best choice niya dahil tapos na siya sa good-looking guy. Ang gusto niya na ngayon ay yung lalaki na talagang poprotektahan at magpo-provide sa kanya, hindi lang basta bubuhayin siya, kundi pati lifestyle niya makukuha niya. Maliwanag ba, mga ropa? So itong babae na to, talagang nanggaling sa emotions niya at hindi niya maiwasang gumawa ng ganon dahil nga she's driven by her emotions na gawin yung mga bagay na ganon. Kasi nga she's living with her fantasy na pag ginawa ko to, pwedeng sumama sa akin yung lalaki. Which is ikaw bilang lalaki, alam mo ang default mo, galing ka sa pagiging rational mo. So hindi mo gagawin yung mga ganong bagay. So hindi ka nanggagaling sa emotions mo, kaya mas pinili mong ereklamo siya dahil sa ginawa niyang pag-extort sa'yo. Tinatakot ka niya na ilalabas ko yung videos niyong mag-asawa pag hindi ka sumama sa akin or hindi ako ang pinili mo. So, ganun ang ginawa ng babae. So, may mali din dito yung lalaki. Bakit alam ng babae yung password mo at bakit hinayaan mong mahawakan ng babae yung cellphone mo? That's a fucking privacy. Alright? So, yung babae dito, multiple na cases yung pwedeng maisampa sa kanya kung itutuloy ng lalaki. Pero makikita ko rito, papatawarin niya rin yung babae at pwedeng hayaan niya na lang or pwedeng singilin nila ng danyos.
Yun ang nakikita ko. So, ikaw bilang lalaki na nice ka at ayaw mo makita ang babae na makulong. So, pwedeng patawarin niya to or hinga niya na lang ng danyos or burahin niya yung pinost niya. Pero tandaan nyo, nandun na yun at hindi niya na mabubura or hindi na makakalimutan ng mga nakakita. Gets? So, kaya mga ropa, ulitin ko, meron tayong 6 to 12 months para kilalanin natin ang babae. Huwag kayong magmadali dahil kayo ang nagbibigay ng relationship. Pag-usapan natin yung isang minention sa atin ng ropa natin na about dun sa babae na 28 years old tapos ang boyfriend niya 33. Parang ano pa lang sila, almost a year. Tapos yung lalaki nag-propose na. So ang gut feeling ng babae, bembang lang ang gusto ng lalaki. That's very fucking bullshit. So ano yung napipil ng babae? Ano yung meron siya? Anxiety. Diba lagi kong sinasabi sa inyo yan? Lagi nangingibabaw ang anxiety ng babae pagdating sa mga ganitong bagay, lalo na kung alam niya na wala pa siyang kayang i-provide sa relationship. Diba? Lagi ang dahilan nila, bembang lang ang gusto ng mga lalaki. Napaka-worse naman na ang lalaki magpo-propose para lang makabembang. Diba? I don't think na tama yan. Anyway, so yun mga ropa, anong takeaway natin dito? Kilalanin muna natin yung mga babae at huwag tayong padalos-dalos sa desisyon natin. At huwag kayong magbigay ng false hope sa mga babae na hindi nyo naman talaga kayang panindigan. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.